Okay, once again, ito na naman, panibagong trabaho na naman. Yan, incinerator ito. Nasa loob tayo ng chamber ng incinerator. Nabutas na siya, nagbaga na yung outer wall ng incinerator. Buti na lang napansin ito ng isang engine cadet. So later, papakita namin kung paano namin to kumpunihin. So kailan magawa namin to bago dumating sa puerto. Since walang ibang matadaanan kundi dito lang, meron tayong mga tatanggalin. So yung ibang tatanggalin is mga naka-weld na, ni-welding ng mga nakaraang mga tao. Okay. Ito tulad nito, kala mo original, di ba? Pero hindi pala dapat naka-weld yan. Mamaya sa bandang huli makikita niya kung ano itsura niyan. Dito rin sa loob, marami dyan naka-weld, kaya masyadong confusing yan. Mabuti na lang may nakasama kami third engineer na nakaranas ng ganito. Sinabi na ganyan na yan is nahuhugot lang. Pag after makuha yung screw, nahuhugot lang yan basta-basta. So ito, hindi namin tatanggalin to, itong plate na ito, kasi nasa ilalim yan yung mga bolts na nag-iipit to sa shop. Ayan na, yan yung mga bolt na dapat tanggalin para mahila yung shop. Ayan, so mainit-init pa. Ayan o, yan yung mga bolt, tatanggalin yan kasi nakalock yan sa shop. So kailangan pa namin hitingin kasi nag-stack up na siya. So lesson nandito, dapat kasama ito sa mga maintenance, lagi galaw-galawin para sa susunod pag mabiglang emergency madali na lang mahugot. Kaya ayan, pati yan o, welding nila. Pukpok kami ng pukpok, ka-welding pala mga yan. So salamat doon sa mga shout out pala doon sa mga unang prona nag-welding yan. Matindi ang pagka-welding yan. So init pati ng engine room, so hirap na hirap kami dyan, dagdag trabaho. Yung pinapukpok na ni Peter sa kabilang dulo para umurong ito. Kasi kung naka-welding ka naman yan, hindi siya uurong, hindi yan matatanggal. Plus yung mga bolt pa yan, tigas sa mga bolt, dagdagan pa ng welding, diba? Hirap talaga. Buti na lang may kasama kami engineer dito na nakaranas ng ganitong incinerator. So hindi namin akalain na mayroon dito sa ilalim na bolt, kasi natatakpan ito ng plate katulad kanina nasipilin. Parang palabas. Pailpas muna yung shop bago mahila itong conveyor na ito. So ito na, lock
closer na tayo. Ayan, sinusukat-sukat namin yung fabricated plate namin para yan ang pantapal dyan. Ayan ang butas, oh, laki. Mamaya papakita ko mamaya kung susukatin ko yan. Makapal din to eh, mga 3mm siguro yung bakal na yan. Yung pinalit namin 3mm, ganun din, 3mm din. Ayan. So gagawa ako ng ano dyan, ng parang ano niya, para tamang-tama siya. Kung nakikita nyo, di ba, pinupukpok ko. Payo ko lang, tapos susunod pag kayo ang gagawa, gamitan nyo ng ano, cutting disc para pulido, kumbaga perfect talaga siya. Kasi pag ganito, pag pinapalo nyo, nagkakaroon siya ng vibration. So yung ibang part nalalaglag, although matibay naman to, katulad yun, no? Tigas talaga yan, kapit na kapit. So original talaga yung nilagay nilang clay dyan. So mamaya papakita ko yung ginagawa ko kanina. Pero rumahan ko yan para kasya-kasya. Kaya sinukat ko mga 50mm yan, 50mm, 50 cm. Tapos yung ano niya, ito mga 30 yan. So i-bend nyo, forma nyo. Hindi ako makagalaw maigi dyan. Kung napapansin nyo, ang sikip-sikip sa loob nyan. Nakayuko ako, halos hindi ko na maigalaw yung ibang part ng katawan ko. Ayan, o. So kaya i-bend mo para kasya-kasya. Ayan. Ayan, kita nyo, pinorma ko yung parang square na square ang pagka ano, parang naka-squala, parang squala. So, sige, ginamit ako ng cutting disc. Tama lang para hindi siya magkaroon ng vibration. Mahirap ako dyan. Mahirap talaga kumilos dyan. Ang sikip talaga. Hindi nga nakita sa ibang video kung paano ko binabaloktot yung paa ko para lang kasi baka may biglang mabiyak yung disc, tatamaan yung paa mo. Yan, tulad yan. Ayan na, malapit na sa katotohanan. Diba? Forma na lang yan. Kasya na yan yung plate na ginawa ni Pita. O yan o, sa likuran ko. Maskip yan. Alas kasya talaga yung katawan ko. Ito, nakabaluktot ako niyan habang nakaharap doon. Ito. Ginagrind ko yung mga bakal na yan, mga F16 bakal na yan. Kaya kailangan talaga may bakal na ganyan para maka-offlay. Kasi dyan ko makapit yung mga clay, kumagad yung sila sasabit. So tatanggalin ko yun kasi para ma-flat ko dyan yung ginawa ni Twitter na fabricated na plate na itatapal namin dyan. So kailan tanggalin ko lahat yan, mga yan naka-offlay na yan. Hirap ko bilos. Ayan mayroon pa siyang distance, 'di ba? Mula doon sa outer wall. Okay, yan. Kung nakikita itong outer wall na ito, itong pagitan na ito, may nangyari sa amin, nagkaroon ng sunog yung incinerator kasi dito sa gitna nito, dyan sa block na yan, dyan naipon yung mga fuel, yung mga nag-leak o yung mga sludge na nag-leak sa ilalim, nag-sip in ba. So habang tumatagal, nagkaroon ng sunog, umapo yan. So hindi napansin ng iba kasi nakamerienda,
nagkaroon ng sunog, natunaw yung mga wall na yan kasi nagdagdagan ng mainit na apoy. Ito, susukatin ko yung pagitan nito, yung gaano kalayo ang outer wall sa inner wall. Ayan. I-zoom nyo na lang kasi hindi ko masabi dito kung ilan yung sukat ko dyan. Malit kasi. Kita nyo naman eh. Ayan, stretch yung paa ko dyan. Pagitan ko. Yan, halos hindi ako makakilos. Ayan, tama lang yung katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makakilos. Pinapakita ko lang yan kung gaano kasikip. Ayan. Ayan. Ayan, masikip talaga na mahirap gumalaw. Honestly. Ayan, kung nakita niyo yung paa ko yung ginagalaw-galaw ko para pang sa kamay ko. Ayan, tinutulak-tulak ng paa ko yung kamay ko. Kasi kung kamay ko lang yung pagagalawin ko, yung vibration ng grinder plus masikip na lugar, hirap kumilos. Ayan na, tapos na. So ready for na yan siya, for welding ni Peter mamaya. Okay na siguro yun. Ayan, si Peter din. Hirap. Mahirap kaya yan. Ano pa dyan, mag-welding ka, silaw, hirap kumilos. Usapan namin ni Peter kung mahirapan talaga siya dyan. So ako yung papasok, babalik ako dyan sa loob para ako yung mag-welding. Pero si Peter kasi yan eh, expert sa mga ganyan eh, kita nung pwesto. Kaya siya yung hinayaan ko mag-welding dyan. Lang kita sa video, para si Peter, parang si Peter dyan ay acrobatic, yung paa nakataas, yung welding niya nasa ilalim. Kapag siya dyan para makita mo na parang acrobatic talaga kasi kailangan mong i-stretch yung mga paa mo yung mga kamay mo para lang ma-welding mo na maayos yung fit na yun. Kailangan ni Peter nakatuwang siya kasi itutulak ko yan later, yung mga plate na yan tutulak ko ng kahoy, maglapat talaga siya. Shout out para dito kay Peter. Si Peter yan kakapis, kung nalabag ito yung pangalan niya, kakapis. Tapos dati to palit pa siya doon sa tumira sa Aklan, Washington, New Washington, Aklan New Washington. Kung ang Amerika is merong New Washington, yung Aklan meron din New Washington. So doon sa tumira nung maliit pa daw siya, dahil lumipat sila ng Capiz. Later on dito na siya sa Maynila, may Fairview ata yun.
pera, no? Ayan, si Peter, oh. Hirap na hirap. Ayan. And finally, tapos na po. Hindi namin siya na pedal weld kasi matutunaw yan at hirap mag-welding dyan. Total, papalutan din naman ng mga ano yan, ng mga cement. Ayan, ito yung mga clay, mga plibricon tawag dyan. Ano yung buo yan? Yan, parang semento lang din. Tudurugin mo muna siya and then ayan, halo-haloan lagyan ng tubig. Yung tamang storage pala nito dapat nasa malamig na lugar, ha. Pero itong plibricon na ito, nakita namin dito sa may storeroom, ang init. So wala na kaming choice, gagamitin namin to. Wala na kasi, tunaw na eh. Wala kaming magagamit eh. So sige lang, tingnan natin kung kakapit ito. Ayan, nagawa na ni ni Wiper. Si Wiper muna akong pinaano dyan. Then in-inspection ko. Then ako na naman yung magpatuloy niyan kung alin yung kailangan kong dagdagan. Kung napapansin nyo, itong plibrico mas sticky siya. Mas sticky ito kumpara sa normal cement na ginagamit natin sa bahay. Tapos para siyang plastic clay yan siya na pag na-heat siya ng more than 1000 degree, nag-stretch siya at lalong tumitibay. Actually, yung mga lutuan sa mga pugon, di ba, pag before yan i-assemble is naka square yan or rectangle. Yan, pinuporma muna nila yan ng ganong hugis, then niluluto sa oven yan. 3,000 o parang ganun eh. Kasi niluluto muna yan bago yan gagamitin para tumibay. Layer by layer namin ginawa to. Yung una sa baba muna, tapos sa taas na naman. Huwag nyo silang pagsamahin muna, layer by layer, para pag natuyo yung isa, dito na naman sa kapila. Kasi pag diniretso yan, babagsak yan eh. Ito na yung final touch. Ayan o. Ayan. Hindi siya naka-weld. Okay. Kasi may slot lang yan eh. Tapos may screw yan. Okay. Ayan. Ngayon lang dapat yan. Hindi siya naka-welding. Ayan, bagong ayos. So, ito dapat mayroong bricks yan, no? Kaso, kulang kami ng bricks eh. Ayan. So, yan. Yung bolt na yan, mga bolts na yan, yan lang yung naglalak sa shaft. Okay. Ready to use na yan. Ayan. So, ito yung loob. Ito, inayos din namin to. Then ito, ayan na yun. Hala, ready to use. Okay, maya magsusunog na ng sludge. Okay. So, itong incinerator nito, Volcano type BIM-30. Sige, thank you guys.
hanggang sa susunod na naman na mga gagawin.